Good evening po, mga kababayan nun, sir. This is John, the Filipino channel, ang iyong pong lingkod. So today is November 27, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Silis Egg Dealer. Dito yan sa may Pineapple Road, Potrero, Malabon po yan. At dadalhin po natin sa may SM City, North EDSA po yan. Sa may Santo Cristo Bagong Bantay, Quezon City po yan. Okay, so sa North na yan. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin. Let's go. Pedophile group na nagbibiktima ng mga batang babae, arestado. Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sinagot ang mga parating ni Zaldico kaugnay ng importasyon at ibang issue sa agrikultura. House Majority Leader Sandro Marcos handang humarap sa Independent Commission for Infrastructure hinggil sa investigasyon sa flood control anomaly. Mahigit 50 patay sa sunog sa high-rise residential building sa Hong Kong. Isang OFW nilalapatan ng lunas. Iba pang Pinoy na posibleng naapektuhan, inaalam. Kapamilya stars Loisa Andalio at Ronnie Alonte opisyal nang nagpalitan ng I Do. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa reklamong torture laban sa mga pulis. 8 miyembro ng Navotas City Police Station ang inirereklamo ng pananakit sa dalawa nilang huli para umamin umano sa isang krimen. Idinanggi naman ng Navotas Police ang alegasyon at iginiit na inililihis lamang nito ang isinasagawa nilang investigasyon kaugnay sa kasong murder na pinasasangkutan umano ng dalawa. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Saan nanggaling yung tao? Pinalo po siya ng polis niya. Nagtamo na malaking sugat sa ulo at titili na si alias Nando. Matapos umano siyang torturin na 8 pulis sa Navotas City Police Station. Kuha ang video ng kanyang abogado na nagre-reklamo sa pang-aabuso umano ng mga pulis para pilitin umano si Nando at ang isa pa niyang kasama na umamin sa isang krimen. Ang sabi na sa akin, tinali daw sila sa paa, pati sa kamay, tapos sinupot daw yung mga huli nila, hindi sila makapagsalita. Ang purpose daw is to get them to sign yung extrajudicial confession na ginawa ng mga polis. Dahil sa pananakot at panghihigit, napilitan ang kanyang pumirma si Nando ng extrajudicial confession. Batay sa report ng Navotas Police, suspect si Nando at isa pang kasama sa isang insidente ng pamamaril sa barangay Bangkulasin noong November 3. Nakuhanan sa CCTV ang riding in tandem na tumapad sa isang bahay sa lugar at saka na baril na ikinasawi ng 2 biktima.
Natukay ang mga suspect sa isinagawang backtracking at surveillance. Positibong kinilala si Lando ng kanyang kasama ng isang testigo. Sinampahan sila na reklamong double murder. Itinanggi naman ng pulisya na may nangyaring pananakit. At ipinakita ang isang recorded video kung saan voluntaryo umanong umamin si Lando sa krimen habang katabi ang isang abogado. Bago nung extrajudicial confession, pinamedical certificate na rin namin. May hawak kami na walang internal or external injuries. And then sa footage ng interview, free yung niya in his own will na wala talagang dinilit, hindi siya binuko. Nakalaya naman ang kasama ni Lando dahil hindi ito pumirma sa naturang extrajudicial confession. Giit ng pulisya, posible nakuha ni Lando ang sugat sa loob ng kulungan. Posible rin anilang pagtatangka ang issue ng torture para iligit ang kanilang investigasyon. Because may mga personality na nasabi na pangalan ng mastermind kung sino yung umutos sa kanila. Kasi dito sa statement, binayaran sila ng 30,000. Ang nakikita namin, kaya pinapalabas nila na nag-torture ito para yung statement ng aming number one suspect, i-discredit yung lahat sinabi niya. Pero pinabulaanan ni Lando ang pakayag na Botas Police. Pagkaraw po, tinanong po ako ng doktor kung mayroon po ako sugat. Sabihin ko lang daw po, wala. Pag yung ulo ko raw po, pag napansin na mayroon sugat, sabihin ko lang daw po na ulo. Bago po kami mag-set up ng camera, video doon sa may lamesa, inaano po nila ako, kinakausap po nila ang mabuhin na magdamag-durang po sasabihin na ganun daw po yung plano nila. Nagsasagawa din ng investigasyon ang PNP Internal Affairs Service kaugnay sa mga reklamong pa ng abogado ni Lando. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Arestado ng NBI Human Trafficking Division ang isang lalaki na miyembro umano ng pedophile group at nananakot at ang biktima ng mga batang babae para magpadala ng mga malalaswang larawan at video sa kanilang online group. Napapatuol, Rian Ambrosio. Arestado ng NBI isang lalaking matapos nireklamo ng pananakot sa dalawang kaanak nito. Na aktwal na nagpapadala ng mga chat messages sa victim at tinatakot po ito na i-upload yung mga previous sex videos na ipadala niya kung hindi niya po gagawin yung mga malalaswang bagay habang naka-video call po doon sa subject. Ayon sa NBI, modus ng suspect at tinatawag na grooming, kung saan kinukuha muna niya ang tiwala ng biktima hanggang sa makarelasyon na niya ito. Kapag may tiwala ng bata at may makuha ng malaswang video, saka ibinibenta mo na ito ng suspect sa isang online pedophile chat group. Doon sa investigasyon natin, may mga nakuha po tayong grupo ng sa isang online platform considered pedophile group na kung saan miyembro po itong subject natin. So, pero hindi niya po inaamin na binibenta po niya yung mga pictures. Itinanggi ng suspect na binibenta niya ang mga video na discovery ng NBI na hindi lang mula isa, kundi 7 ang posibleng biktima ng suspect na mga high school students na ngayon ay inaalam na ang pagkakakilanlan. Sa mga magulang to na may anak na babae, kapag pinapapansin po kayo na malaking pagbabago sa pag-uugali o kinikilos na inyong mga anak, kausapin niyo po ito. Maaaring pong inaabuso na po sila online. Kinasuhan ng suspect na paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children o SAE and anti-child sexual abuse or exploitation materials o SAEM Act of 2022. Rian Ambrosio, ABS-CBN News. Tinitingnan ng mga otoridad ang iba't ibang anggulo sa pamamaril sa barangay chairman sa Bicol City. Kabilang nito ang alita ng kapitan sa dating jefe ng pulis na isa sa mga itinuturing na persons of interest. Nagpapatrol, Crislin Bolosan. Rumispondi ang mga pulis
nang mabaril at napatay si Barangay Chairman Oscar Bucol Jr. ng Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Martes ng gabi. Napasugod din ang ilang matataas na opisyal, kabilang si Davao del Sur Vice Governor Mark Cangas na kaibigan ng biktima. Nagwala ang vice-gobernador at pinagalitan ng mga pulis. Pinagbubura rin niya ang hepe ng Digos City Police. Wala sa crime scene ang hepe na si Police Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong. Kinabukasan, humingi na ng paumanhin ang asawa ng bise na si Governor Yvonne Cagas na isa rin sa mga pumunta sa crime scene matapos ang krimen. Pero siya kaayaw pa kung nagtulang. Wala siya lang ito na tuyo kahit kung ang sa mga emosyon. So, kung ako po na sa mga pangita ikaw yung amigo o kapital, no? So, makaya mo pa tayo sa mga bibigyan. Anya, normal na reaksyon lamang ito ng isang kaibigan, kaya humihingi siya ng tawad sa Digos City Police. Higit 3 linggo bago mabaril si Bucol, na-i-upload pa niya noong Nobyembre 3 ang video ng pakikipagtalo niya sa hepe ng Digos City Police na si Ipong. Kilala kasi si Bucol na bumabatikos sa mga pulis at politiko. Sa isa pang video, pinagbubura rin niya ang hepe. Isa si Ipong, persons of interest ng Davao del Sur PNP. Kahapon mayroong verbal instruction yung ating RD at saka yung PD natin na ito paraffin test si Sir Ipong. Willing naman po siya, pati po yung mga ibang mga personnel na assigned po sa Digos City Police Station. Binisita ng hepe ng Police Regional Office 11 ng Digos City noong Miyerkules at nirelease sa pwesto si Ipong. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Nartates Jr., pinaghahanap na nila ang persons of interest sa pagpatay kay Bucol na binaril habang nagla-live stream. Pero maraming anggulong iniimbestigahan ngayon ang binuong Special Operations Task Group. Kabilang dito ang mga binabatikos na pulis at politiko at mga dating nahuli ng barangay chairman. Hindi rin ina-reject yung mga na-keep or na-turn over ni Kapitan Bucol before na mga suspect. Meron din mga involved sa allegedly sa drugs. Sa crime scene, may nakita ang mga otoridad na bahagi ng bala na maaaring makatulong sa pagpukoy sa ginamit na baril at kung sino ang nasa likod ng krimen. Bumuhos din ang mga nakikiramay sa burol ng biktima. Sayang, bigay niyo ito. Sabi niya, nang hihinayang sila sa sinapit ng kapitan, hindi anya matanggap ng karamihan ang nangyari. Sinabi naman ng ama ng biktima na may nauna nang natanggap na death threat ang anak. Gusto nilang mahuli ang suspect bago pa man mailibing si Bucol. Christlan Bulosan, ABS-CBN News. Sinagot ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel ang mga paratang ni dating Congressman Saudi Co na may kinalaman sa importasyon at iba pang issue sa agrikultura. Ayon sa kalihim, ilang beses humingi si Co ng malalaking alokasyon sa inaangkap na asukal at isda pero hindi ito napagbigyan. Nagpapatrol, Jordan Manahan. Sabi ko, ang masasabi ko sa'yo, muli ka na, harapin mo lahat. Kasinungalingan na parang palabas sa TV at online. Ganito inilarawan ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang mga paratang ng dating Saudi Co. Kaugnay ng mga issue ng umano'y katiwalian sa importasyon at agrikultura. Sa pahayag ng kalihim, mismo ito ang bumigay ng malalaking alokasyon sa inangkat na asukal at isda. Noong March 2024, ipinatawag tumano ni Co si Q. Laurel sa Polo Town Group sa Makati para ipakilala ang isang major sugar importer. Basically, ang hiningi sa akin ni Saudi ko ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako. Sobrang laki ng kanyang request. Hindi na pagbigyan ang hiling ni Co sa import allocation ng asukal kung saan bilyon-bilyon sana ang kikitain niya. Wala rin anyang katotohanan na ipinatigil ni Q. Laurel ang kita committee hearings kaugnay ng importasyon ng bigas. Hindi anya nabanggit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa confidential report na binigay nila sa Kongreso.
Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any PA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Nagrekomenda rin anya ito na mag-angkat ng 13 million metric tons ng bigas. Grabe. Nakatumbas na ng kabuuang produksyon ng magsasakang Pilipino. Pero ayon sa kalihim, kung natuloy ito, mamamatay ang industriya ng mga magsasaka sa bansa. Wala rin kumanong katotohanan ang aligasyon ko na may fixed na spaging ng sibuyas. Sa huling video ni Ko, itinawid din ito si Martin Araneta. Kung matatandaan niyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Coco Sonsin dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Kayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho, walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldi ko. Tingin ng kalihim ang kanyang pagtangi sa mga hiling ni Ko kaugnay ng import allocation ng asukal at maging isda ang nasa likod ng paninira ng dating mambabatas sa kanya. Naramdaman ko na galit na si Saldi ko sa akin. At gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Kapit patalim na yan. Wala nang mapuntahan dahil lahat tinuturo na siya. His back is against the wall. Dahil sa mga paratang, desidido si Q. Laurel na magsapan ng cyber libel case laban kay Ko. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sumulat si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure para sabihing payag siyang sumalang sa investigasyon ng komisyon sa umano'y katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Nagpapatrol, Vivian Julia. Handa si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos na umarap anumang oras sa Independent Commission for Infrastructure at lumahok sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control. Ito ang inihayag niya sa kanyang sulat kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na natanggap ng komisyon ngayong Huwebes. Sabi ng kongresista, bukas siya sa oportunidad na ilabas ang nalalaman, sumagot ng mga tanong at makipagtulungan sa ICI. Ayon pa kay Marcos, nire-respeto niya ang mandato ng ICI at ang tungkulin nitong alamin ang katotohanan. Ikinalugod naman ng ICI ang pahayag ni Marcos. Hindi testimony ko. Wala bang lead? I don't know yet. Ipinadala ni Marcos ang sulat sa ICI matapos akusahan ni dating House Appropriations Chair Saldi Co ng pagsisingit ng kabuuang higit 50 billion pesos na halaga ng mga programa sa 2023, 2024 at 2025 budget. Bagay na tinawag ni Marcos na kasinungalingan at paraan para makaiwas sa pananagutan. Itinanggi rin ni na House Quinta Committee Co-Chair Representative Mark Esberca at Member Representative Lia Alonso Anyong ang paratang ni Co na ipinatigil umano ang mga pagdinig sa Kamara noong 19th Congress kaugnay ng mataas na presyo ng bigas at sibuyas para maiwasan Inaantay na lang po natin sila. Sabi, lalabas na daw. Sagot ni Esberca, wala itong batuhan, lohika at kontra sa katotohanan. Na ininto ang mga pagdinig na suportado ng Department of Agriculture at sinaluhan ni Secretary Francisco Q. Laurel. Dagdag ni Enverga, may kinasuhan pa nga sa Philippine Competition Commission bilang resulta ng pagdinig sa sibuyas. Sinigundahan ito ni Adyong. There was no order of such sort. Samantala, itinanggi ng ilang kongresista na sangkot sila sa irregularidad sa flood control project. Ito ay matapos silang pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman dahil mayroon naman silang construction firms na sinasabing kumusubra ng mga kontrata mula sa Department of Public Works and Highways. Mariing itinanggi ni CWS Party List Representative Edwin Bertiola ang anumang kaugnayan sa mga paratang sa kanya at handa siyang harapin ng mga bintang sa tamang proseso. Sa pahayag sa kanyang online page,
Iginiit ng tanggapan ni Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Lalo Matugas na wala pa silang natatanggap na abiso o dokumento mula sa ICI. Pero handa umano ang kongresistang humarap sa otorisadong investigasyon dahil anila wala siyang tinatago. Sa gitna naman ng pahayag ng ombudsman na higit 10% ng miyembro ng Kamara ang posibleng maapektuhan ng investigasyon sa flood control, sinabi ni House Speaker Bo JP na nananatiling nakatuon ng mababang kabulungan sa mga tungkulin nito. Ang pananagutan niya ay bahagi ng pagiging lingkod bayan at lahat ng miyembro ng Kamara ay handang makipagtulungan sa anumang proseso habang ginagampanan ng papel bilang mambabata. Vivian Julia, ABS-CBN News. Nag-ain ng not guilty plea sa Reverend Pata Reyes. And at the same time, it also shows the kalahihan. Hindi umaatras sa bawat laban. Magnanay ka, maaga ka. Unang kaya pa lang ang anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Solvents for Kids. Ang pang-agap na ko, bago lumala. Tilapia? Carbon-15 is the generic name of Solvents. It's for this, consult your doctor. Wala ko ba talaga nakita? May kumagana na bentalang dito sa atin. Lagi naman natin. Ito po si Jessica Soto at ito ang gabi ng labi. Hindi magkaiba yung location. Kasi siya on-site, tapos yun office. Mami, Siya yung alam mo siya yung ba? naka-on-site. Tigap. Immunity gap ba? Pagkakasang kinakain? Immunity gap ba pag nagkakasakit? Immunity gap na yan. Immunity ka. Dapat tuloy-tuloy ang Silindas. Tulong-tulong yan ang ulat ng vitamin D and zinc. Tulong para immunity 100%. Based on RENI, with proper diet and exercise, helps stock immunity gap. Magsiligwas araw-araw. Alamin hindi na test. Ascorbic acid plus zinc is the generic name. Insulin plus. If symptoms persist, consult your doctor. Help stop immunity gap. Magsilin araw-araw. Kung para sa ating sipundan yan, para sa kanya. Hindi ako makalaro. Hindi ako makalabas. Hindi ako makaschool. Huwag itinig ang paggaling. Bigyan agad siya ng Mesa for Kids. May triple ginhawang relief para sa pagbaling, maraming inom, at lahat para recover agad. Enjoy the agad! Alagang Unilabiad, Benalamin HCl for Vitamin Valley and paracetamol is the generic name of Neogen. If symptoms persist, consult your doctor. Dito sa GMA, naniniwala kami na nagbabalita. Dapat walang kikilingan, walang maka-interes sa pinoprotektahan, walang pinapangalagaan. Di kapahalan, dapat ng bayaran at kapamahalan. Hindi pa rin pumapasok si Senador Bato de la Rosa kahit pa tinitinig na ang budget ng mga ahensyang siya ang sponsor at dapat tanggol. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi nagpaalam si de la Rosa sa kanyang mga pagliban kaya titignan na kung meron itong parusa. Nakatutok si Marie Umali. Si Senador Ronald Bato de la Rosa dapat ang sponsor ng panukalang budget ng ilang mga ahensya na bilang ang Department of National Defense. Pero hanggang ngayon, no-show pa rin siya sa Senado. Kaya Senate Finance Committee Chair Wendell Chalian ang tumalo. Si Senator Bato ng message na hindi siya makakapunta sa Bakit daw, sir? wala siyang reason na binigyan. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, hindi nagpaalam si De La Rosa sa kanyang mga pagliban. Kung yung link of NSP na hindi siya nagpaalam, pwede po yun NSP. Ayon kay Senate President Soto, mula raw na mag-resume ang sesyon ng Senado noong November 10, ay hindi na pumasok sa Senador Bato de la Rosa. Matatandaan noong November 8 ay ibinunyag ni Ombudsman Jesus Cristin Remulla na may inisyu ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa Senador. Nang tanungin si Senate President Soto kung okay lang na hindi niya madepensahan ng ahensya na magdalaga sa kanya, Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling kumakuha mo yung mga chairmanship na yan. Kung kaya mo, sana hindi mo kaya, hindi ko dapat ikaw na hiniling ka makuha mo yung mga chairmanship na, especially vice chairmanship ng bayan. Kasi siyempre, napakahalaga eh. So, titigan daw ni Soto kung may parusa sa ginawang pagliban ng walang paalam.
Sabi pa ni Senate President Soto, hindi rin daw nababawasan ang sweldo ng senador kahit lumiban. Anya, ang bawat hilit daw ng isang senador ay sasagutin niya sa mga kababayang bukod sa kanya. Hinihingan pa rin namin ang pahayag sa De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Ibinunyag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na nanghingi umano si dating Congressman Zaldico ng import allocation ng iba't ibang produkto para sa mga kakilala umano niyang importer. Ayon kay Laurel, nilapitan siya ni Ko para magpakilala ng sugar importer na nanghihingi ng 200,000 metric tons na alokasyon para sa pag-import ng asukal. Kinausap din daw siya ni Ko para ipasok ang ilang kumpanya para sa pag-import na 3,000 container ng imported na isda. Ni Laurel, hindi niya pinagbigyan ang mga hiling ni Ko. Sabi pa ni Laurel, ibinungkahi rin ni Ko ang pag-angkat ng 13 million metric tons ng bigas noong 2023. Katumbas daw ito ng palay output ng Pilipinas. At kung ginawa ay maaaring naka-apekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. Tingin ni Laurel, nagalit sa kanya si Ko dahil sa kanyang pagtanggi sa mga hiling nito ay sinisiraan niya siya ng dating kongresista. Pinabulaanan din ni Laurel ang paratang ni Ko na kinokontrol niya ni First Lady Liza Araneta Marcos ang rice importation at may koneksyon umano ang kapatid nitong si Martin Araneta sa oil importation. Tinawag niya ang mga ito na fabricated lies. Sabi ni Laurel, hindi kailanman nakialam ang First Lady sa Agriculture Department at walang anumang importation na request si Araneta. Pero natanggap yun kasi Mahigit 50 na ang patay kasunod ng matinding pagkasunog ng residential building sa Hong Kong. May ilang Pilipino ring apektado ayon sa Overseas Workers Welfare Administration. 19 sa kanila ang kumpirmadong nasa ligtas ng sitwasyon. Nakatutok si Darlene Kai. Sa dilim ng gabi, naglagablab ang mga matataas na gusaling ito sa Wang Fuk Court Residential Complex sa Tai Po District sa Northern Hong Kong. Miyerkules ng hapon nagsimula ang sunog na tumubok sa 7 high-rise building na may 32 palapag. Pagputok ng liwanag, makapal na usok na ang pumalas sa complex. Maging 24 oras mula nang sumiglap ang sunog, under control na ang apoy sa 4 sa 7 na sunog sa apartment block. Ayon sa local fire department, hindi bababa sa 55 ang nasawi dahil sa sunog. Pinakamataas na bilang ng nasawi sa sunog sa Hong Kong sa loob ng mahigit 70 taon. Marami rin ang dinala sa ospital kung saan 16 ang kritikal ang kondisyon. Ayon sa mga otoridad, nasa 300 pang nawawala. Apektado ang nasa 4,600 residente na naninirahan sa mga nagpupok na gusali. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, may 7 hanggang 8 OFWs ang may rehistradong address sa Wang Fuk Court Housing Complex. 19 na OFWs na ang kumpirmadong nailigtas. Nasunugan ng passport, nasunugan ng mga employment contract. Dito po ay agad-agad namang sinusulat po sa PCG, NRM, WO. Nagbigay na rin po tayo ng mga food packs at mga tulong po, mga tickets at kung ano pa pong kailangan nila. Isang OFW ang kasalukuyang nasa ospital kasama ang kanyang amo at alagang baby. Siya raw ang boses sa gitna ng nag-viral na audio recording kung saan siya humihingi ng tulong sa gitna ng sunog. Hindi pa raw masabi kung totoong may mga Pilipino pang na-trap sa loob ng mga nasusunog na gusali. Iniisa-isa rin daw nila ang mga shelter na pinagdalhan sa mga naapektuhan ng sunog para tignan kung may mga Pilipino. What we're also trying to ascertain is whether they were actually in Hong Kong court during the fire. Ayaw rin natin mag-panic ng gusto yung pamilya dito sa Pilipinas. Kasi naman, baka naman, in a certain likelihood, ay wala sila doon. Baka nasa ibang lugar sila. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang OWA at PNW sa mga pamilya ng mga Pilipinong naapektuhan ng sunog sa Hong Kong. Ayon sa mga otoridad sa Hong Kong, mabilis ang paggalat ng apoy sa mga gusali dahil umano sa paggamit ng unsafe materials sa renovation ng isang anilay grossly negligent construction firm tulad ng foam plastic materials sa mga bitana. Inaresto ang 2 manager at consulting engineer ng construction company na namamahala sa renovation ng mga gusali.
Kumalat din ang sunog sa bamboo scaffolding na nakapalibot sa mga gusali na karaniwang ginagamit sa Hong Kong. Ayon sa Chief Executive ng Hong Kong, may binuong task force na tututok sa investigasyon. Kabilang kung sumusunod ba sa standard ang mga proyektong gumagamit ng bamboo scaffolding. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mahigit 2 taon ang patay pero hindi pa rin makuha ng kanyang may bahay ang death benefits ng isang miyembro ng SSS. Kung bakit higit pa sa siyam-siyam ang inabot ng paghihintay, inaimbestigahan ang inyong Kapuso Action Band. Siyempre, 2023 pa sa makabilang buhay ang Mr. ni Rosalie pero hanggang ngayon, hindi mo umano niya nakukuha ang death claim ng asawa mula sa Social Security System o SSS. Nasobrahan daw kasi napulog sa ahensya ang dating employer ng Mr. kahit pumanaw na ito. Nabot na po ako ng halos 2 years. Dito na tayo. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pagsamantala po sa This is Jam. The Filipino Channel ang inyong pagpaalam po. Sa Antipolo, mas pinasaya sa tao ng pagpapailaw sa higanteng eco-friendly Christmas tree. 50 feet ang taas niya na pinalalakihan ng 20,000 recycled plastic bottles. Ang dating basura, ginawang mga nagpiling na bulaklak, saging at marong-marong may gumagalaw na pakpak. Isang patunay na malikhaing upcycling na kakaiba sa Pasko. Pwedeng pasukin ang lalim ito kung saan may inihandang Kinder Acts of Surprise para sa mga bata at buong pamilya. Ang mga eco-friendly creation na ito ay sumusuporta raw sa Yes to Green program ng pamahalang paglalamig na Langgam. Good morning po. Good evening po. Pastor na yun ako. International Shrine sa bansa, ipinapakita raw ng Antipolo na posible ang isang masaya at